Isang katangian ng mga incheck mga boss na dapat nating kopyahin at yun ay ang katangian nila na masyado silang ayun. So kung ngayon lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido, isa po akong computer store owner for 6 years. At ngayon mga boss ay nag-share po ako ng mga karanasan ko po sa pagninegosyo, especially yung mga kapalpakan ko sa pagninegosyo. So bago ang lahat mga boss, no, ito muna yung story. Noong nagsisimula pa lang ako dito sa computer business mga boss, ako po yung palaging nagpipick up ng mga item namin sa supplier namin. Meron akong isang supplier mga boss na malaking supplier dito sa Cebu. Isang araw mga boss, nag-pick up ako ng mga orders ko, no, doon sa warehouse nila. Sobrang busy nila sa warehouse. Ang daming tao na nag-pick up ng mga orders, kaya matagal ko ding nakuha yung in-order ko. So ayun, hanggang sa naabutan ako ng tanghalian. So ako bilang isang normal na mamamayan, no? So sanay naman ako ng payak na pamumuhay. So kumain ako sa isang shumayan na nakaparada lang doon sa katabi ng warehouse. So ayun, habang kumakain ako mga boss, nagulat ako dahil yung boss, yung may-ari mismo ng warehouse na yon, yung supplier ko mismo, ay nandun, kumakain din. Kumakain ng siomai. Yung siomai dati is, merong siomai dito sa Cebu na tag 3. Yan, merong tag 5 piso. Ayan, so, yan, kumbaga, ano siya, pagkaing, ano lang siya, street food lang talaga siya. So, nagulat ako kasi, alam mo, bilyonaryo yan eh. Hindi po yan exaggerated ha. Totoong bilyonaryo talaga yan. Ang lalaki po ng warehouse nila, and then sa loob, ang daming stocks ng laptop, lahat ng mga computer parts, ganon. So, literal, kung hindi man bilyonaryo, basta milyonaryo yon. So, nagulat ako dati. Sabi ko, bakit kumakain si boss dito? In-check yan, in-check. So, ayun, kwentuhan kami. Oh, sabi niya, Rog, nakuha mo na ba yung item mo? Sabi ko, boss, yes boss, nakuha ko na po. Medyo natagalan lang kasi sobrang busy. Ang dami kasing ang daming nag-pick up din. So, ayun, saktong kintuhan lang kami. And then, natanong ko sa kanya, sabi ko, boss, bakit ka ba dito kumakain? Ayaw mo ba sa mga restaurants? Ayaw mo ba sa mga, yung mga magagarang restaurant dito sa Cebu? Sabi niya, pwede naman. At sabi niya rin na, ako Rog, kung alam mo lang, ako talaga normal lang yung ano ko, gusto ko sa buhay. And kumakain din ako sa mga pagkain ng mga tauhan ko, kung ano yung mga nakikita nyo na normal food sa street, kumakain din ako ng mga ganyan. So doon na talaga ako na napabilib talaga. And meron siyang isang sinabi. Sabi niya, kaya daw yung mga Pilipino ay matagal umangat yung buhay nila dahil masyadong mataas yung lifestyle nila. Kumbaga mga boss, yung income nila is nandito lang, kunwari nasa 15K monthly, pero yung lifestyle naman nila is more than sa income nila monthly. So yan yung sabi niya na ang pinakamabilis na paraan daw kung paano ka maging broke is to level up your lifestyle na beyond sa current mong income. So yan yung tumatak sa akin. So sabi ko, totoo nga no. So doon ko talaga na-realize mga boss. Ito milyonaryo na to. Pero kumakain lang ng siomai sa tabi-tabi. Tapos yung dito, very common dito sa Cebu mga boss is yung puso. Yung rice na nakabalot ng dahon ng niyog. Yan. Very common yan dito sa Cebuan. Yan yung kinakain niya lang. So kaya pala ang daming mga
Chinoy, ang daming mga incheck na sobrang mayaman at sobrang successful sa negosyo nila ay dahil sobrang kuripot nila. Ayun, so doon talaga ako na-amaze mga boss. So ayun, sa topic natin mga boss na kailangan talaga natin na matutunan, no, or kopyahin natin yung mga ginagawa ng mga Chinoy, ng mga incheck na sobrang kuripot nila, 'di ba? So ako din mismo mga boss ay ginagawa ko rin 'yan intentionally. So meron akong ibibigay sa inyo na tip kung paano tayo maging kuripot, kung paano tayo makatipid. Sa amin mga boss, pinapractice ko talaga na wala akong cash na dala. Kumbaga cashless talaga ako, and then mostly ay nasa GCash, nasa bank lang. So in that way talaga na nali-leverage ko yan and na-take advantage ko yan on my situation. So there was one time mga boss, no, na syempre meron tayong mga barkada nagiinuman doon sa amin. So ito i-share ko sa inyo na every time na merong inuman, so sinasabi ko lang talaga sa tropa ko na pare, ikaw muna yung ano diyan, ikaw muna yung taya kasi wala akong dalang pera dito eh. Ganun yung ano ko, salitaan ko talaga, and which is very true naman. And if ako pag sobra-sobra yung money ko, nag-aambag din naman ako. Of course, palagi yan. Pero, limitado yan. Kumbaga, maraming bisis po na sa mga inuman sessions, hindi talaga ako nakaambag dahil wala nga akong dalang pera. So, syempre, yung mga tropa natin, alam din naman nila na grabe talaga tong tao na to. Nagtitipid talaga. So, they are very considerate naman dun sa situation. Isa pang technique mga boss na ginagawa ko is normal, no, sa atin bilang Pinoy kapag uuwi tayo sa probinsya or saan man sa inyo, di ba? No, it's very normal na especially sa atin na negosyante tayo. Normal thinking talaga ng mga kakilala natin or ng mga relatives natin, ito may pera to. Kasi negosyante, so dapat ikaw yung taya. Ganun, di ba? So, ang ginagawa ko talaga, always ko na alibay, always ko na ginagawa, intentionally ginagawa ko to intentionally. So, sinasabi ko lang talaga, sige, pag umuwi ako doon, tapos merong nagyayaan ng inuman, sabihin ko na lang sa kunwari sa kapatid ko or sa pinsan ko, sige, hingi ka kay ate mo. Wala akong pera dito na kay Michelle. Ganon. So, ang nangyayari, si Michelle kasi medyo strict yan eh. So, parang ang nangyayari, hindi natutuloy yung gusto namin na gawin kasi, yun nga, nahiya din sila na i-approach si Michelle dahil, yun nga, medyo straightforward to magsalita. Secondly mga boss, kapag merong nangungutang sa akin, hindi naman sa ayaw kong magpautang, pero ang dami na pong beses na meron kang tinulungan, meron kang pinautang, pero at the end of the day, darating yung time na ikaw na lang yung mahihiya na maningil. What? So, deja vu na yan sa amin. So, sa ngayon talaga, ako din, wala din naman akong extra money talaga para ipautang. Sa katunayan, ako as an entrepreneur, palagi po kaming kapos, palagi po akong naghahanap ng budget ng pangkapital sa negosyo namin. So, if meron ako mga kaibigan, ito sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, or sa mga relatives ko, kung mangungutang kayo sa akin, sorry talaga dahil wala akong extra money. Okay, so yung technique ko talaga para dyan is, yun nga, isa sa ginagawa ko is pinapasa ko kay Michelle. Sabi ko, sige, doon kayo umutang kay Michelle. Ganon. Ganon yung isa sa ginagawa ko, and it's very effective sa akin dahil
Normal sa atin na Pinoy na palagi tayong oo ng oo, di ba? And then sometimes naaabuso na rin tayo. And ako, I'm very lucky na meron akong partner na kayang kayang stop yan. So yan, ito nakikinig. Ito yung dragon. Ayan. So yan yung isa sa teknik ko, guys. Yan yung isa sa teknik ko para hindi makapautang sa iba. Pinapasa ko kay Michelle. Anyways, yan, though parang joke yan, pero totoo yan na nangyayari. And it's very effective para sa akin. Ayun, so bakit ko nga pala ito sinishare sa inyo mga boss? So sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na kung meron kang malaking pangarap sa negosyo mo, kung gusto mo ng maraming branch, 'di ba? Kung gusto mo na mapalaki mo palalo yung negosyo mo, naniniwala po ako mga boss na kailangan nating magtipid. Hindi sa nagtitipid tayo sa ibang bagay, pero nagtitipid tayo dahil sa pangarap natin. Meron tayong budget sa business natin, meron tayong kapital sa business natin. Kailangan natin yang ma-allocate dun sa mga bagay na meron siyang directly benefit para sa negosyo natin. Huwag doon sa ibang bagay like sa mga ibang tao na nangungutang sa'yo and then eventually malaki yung chance na hindi ka pa mabayaran yan, di ba? Or sa mga bagay-bagay na kahit na paunti-unti lang yan na mga gastos, pero pag palagi yan, then lalaki din yan. So which is sayang yun. So ang mindset natin bilang isang computer business owner, nagtitipid tayo mga boss dahil meron tayong malaking pangarap at gusto natin na maitawid natin yung negosyo natin sa next level. So, ayun lang. Sana meron kang natutunan sa topic natin today. And invite pala kita mga boss kung gusto mo ng isang grupo na exclusively para sa mga computer business owner. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Ayun. So, always remember mga boss to always work smarter, not just always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takets mga boss. Bye-bye. Kumusta, madam? Kira. Agang agas. Parang nakasimangot ka na naman.